Sa panahon natin ngayon yun yung trend, 'di ba? Opposite ng gusto ng Diyos sa nai-build na Zion, yung trend ngayon, 'di ba, dahil sa social media which is maganda sanang tool para mag-unite lahat ng tao all over the world at maintindihan natin yung beauty ng diversity and yung beauty ng differences. Pero ngayon baliktad, 'di ba, parang ang nangyayari ngayon, social media, paramihan ng likes. Mhm. O Minsan name-measure mo na yung worth mo sa like, sa dami ng nag-like ng post mo, gaano na ba karaming views, gaano na 'di ba? I mean, well siyempre sa mga content creator importante yun 'no. I mean, it's okay to make money for a living kasi kailangan naman talaga natin yun to support our families. Pero yun nga, importante na i-gauge na natin kung healthy pa ba. mhm, Kasi may mga bagay na everything is good, but there's always a boundary, and there's mhm, always a limitation, and there's always a perfect timing. So kapag wala ka na dun, na ano na, may mali na siya. So okey lang na like halimbawa tayo, Ate Dayan, siyempre gusto natin ng viewers 'no, dahil actually ako gusto ko magkaroon ng 50 subscribers. yan, at least 'di ba? Kasi gusto natin i-share yung Oo. ano, yung message natin and i-segue ko lang, sa Sunday school kasi na nakakapagturo din ako, isa sa mga sinasabi ko sa kanila, kasi parang kulang yung oras, 'di ba sa Sunday school parang bitin na bitin yung Mm. mga Sobrang 50 bilis minutes ng nga one lang, hour, 'di ba? sobra. Oh, yeah. So, Hindi na 1 hour, mga 30 minutes na nga lang yung mga left. gano'n. So, um, kaya sabi ko, sige ituloy niyo yung chikahan niyo, pag-uwi niyo i-message Mm, niyo yung kaklase natin sa Sunday school, 'yan yung mhm, pag-usapan natin kasi ito yung mga edifying na na usapan, So, balik tayo dun, I think, kapagka nakakalimutan na natin yung worth natin as a son and daughter of God and nawawala na rin yung perspective natin sa ibang tao na they are sons and daughters of God. Ibig sabihin, yun na yung sa tingin ko isa sa mga indicators na, oops, hindi na 'to healthy. Kasi 'di mhm, ba sa panahon ngayon napakadaling napakadaling isipin na, "Ay gusto ako nung tao ni-like yung post mhm. ko." Or natutuwa ka, parang nafi-feed yung ano yun, parang dopamine boost, Ego. 'di ba, yung ego. Dopamine boost yan, na parang, "Ay ang daming nag-like ng ano ko." Kahit may mga tao yung pino-post nila yung mga likable sa mga tao. Pero pero minsan on the other sa ano naman, negative side, ang daming mga tao na parang may balita lang or may nag-post lang, Mhm, maka-comment na akala mo kilala nila. mhm, Na parang, "Kilala mo ba 'to?" Bakit maka-comment sila kahit sa mga balita or ano, parang ang dali-daling magsabi ng hateful things mhm. sa ibang tao Kaya dahil dahil nga parang ang daling i-judge natin sila, kasi nga hindi natin sila kilala. mhm, Tapos dahil nga parang, okey, may opportunity na tayo na i-express lahat. So, parang minsan hindi na natin naiisip na healthy pa ba yung way ng expression natin and healthy pa ba yun? Kasi ay diyan papasok yun, 'di ba, parang parang ang hirap ang nakaka-sad lang kasi parang lalo na sa mga kabataan ngayon na nagiging cause ng mga ayun, depression, depression mental nila. issues, yes. Kasi siyempre parang nawawala na kasi yung notion na na anak tayo ng Diyos or magkakapatid tayo. Technically, magkakapatid talaga tayo dahil 'pag binalikan natin yung storya ni Adam at ni Eve, lahat tayo nanggaling sa kanila. Alam mo ba, may nalaman ako about that. If we will compute daw all the number of human beings who ever lived in the earth, tapos 'di ba siyempre kung ibabalik mo siya sa by generation, um, how long will it take para yung buong humanity babalik sa dalawang dalawang ancestor na male and female? How long will How it long? take? 6,000 years. Wow!
For O, 'di sure wala ba? na tayo nun, 'di ba? And I mean, 'di ba sa mga scriptures ang sinasabi na ang earth ay may 7,000 years ng Hmm, existence. So, tama. yung 6,000 years of humanity and then yung last 1,000 years para naman sa millennium. So kung isipin natin, talagang hindi naman imposible na ang humanity, mathematically speaking, ay Hmm, nanggaling sa dalawang ancestors 6,000 years ago. yes. Diba? So kaya siguro kailangan ma-remind tayong lahat Mm. na regardless kung anong paniniwala natin kasi at the end of the day, We're one big family. yes, kahit anong theory pa yan, evolution, creationism, sabihin mo ng sa single cellular lang yung paniniwala nila, hindi sa kay Mm. Adam at Eve, still, same one thing, that we Mm. came from one source Mm. altogether. And Mm. I think na even yung science ngayon just proves that there is a God. Marami ng unlike before, marami ng mga scientists ngayon na admits that there is a supreme or divine being na that did this, everything, and even yung outside the earth, the whole Mm. universe, the whole cosmos. Mm. Kasi no one can really think about it or do it. So, I think kapag naisip natin yun na makakatulong yun para magkaroon tayo ng one heart and one mind. Balik tayo sa Zion, 'no? Kasi sa panahon ngayon parang napakadaling mag-draw ng line na maging ano tayo, self-centered and selfish, na Mm. parang sarili lang natin, parang kanya-kanya tayong Nadi-divide talaga ang buhay. humanity. Yes. And I think yun yung tool ni Satan, eh. Kasi ang Diyos gusto niya tayong maging united at Mhm. gusto niya tayong maging iisa Mhm. dahil anak niya tayong lahat, eh. Gusto Mhm. niya magkasundo-sundo tayo lahat. Pero si Satan gusto niya tayong i-divide. Mhm. And napansin ko 'no sa bansa natin, dami kong segue. Isa sa dahilan kung bakit nahihirapan tayong, mag-grow as a nation is because of the division. Mhm. Although siyempre nire-respect natin yung iba-ibang paniniwala ng iba politically, ganyan. Pero minsan kasi nakikita natin na sobrang divided tayong mga Pilipino. Kahit iisa yung gusto natin, bakit hindi tayo magkaisa? Nananawagan po kami ng Oo. pagkakaisa. Election, nagre-remind ang ating mga leaders na let's be careful with our words, that let us not let the political beliefs or yung mga choices ng ating mga kapwa ang maging reason para magkaroon ng mga hindi pagkakasundo ng mga tao. So we're always reminded kasi especially kapag election, we are so divided. Actually, may mga tao nag-a-unfollow or nag-a-unfriend sa akin kapag mga panahon ng election before. Sabi ko, "Hey, grabe hindi na kami friends." Kasi iniisip ko, bakit kaya niya ako in-unfriend? And ang naisip ko lang talaga na reason is political. Kapag magkakaiba ng mga political, yung mga bets natin for election. As in, sobrang yung mga tao, nagiging reason yun para mag-unfriend ng ibang tao. And I think, yun nga, kagaya na sinabi mo, Satan divides and our Savior unites. Hmm, Our Savior unites. Ang There's one quote from Elder Bednar that I remember. Sabi niya, no, tayo mga covenant people, as we go on our lives and do things together as covenant people, sabi niya, we are not here to entertain people. We are not here just to take up time. And we're not here just to fill a checkbox. So, ano ba dapat yung ginagawa natin? We're here to do God's work of salvation and exaltation. Live the gospel of Jesus Christ. Care for those in need. Invite others to receive the gospel and unite families for eternity. I think kung lahat tayo, doon tayo naka-focus sa pagtulong sa Panginoon.
So, maiwasan natin yung maraming mga unnecessary sa buhay natin. Kasi minsan, um, kahit kahit nasa simbahan tayo, it doesn't mean na we're really aligned with the Lord. Although it's one good indication of faith, no? Minsan kasi nagsisimba, check, nakapagsimba na ako. Na-endow na ako, check. So hindi hindi lang siya dahil nagche-check, nakapag-mission na ako, check. Ayan. So hindi hindi tayo nagfi-fill lang ng checkbox. Yung mga ginagawa natin is transformative. It's a process of becoming. So nag-strive tayo to become more like our Heavenly Father and our Savior, Jesus Christ. Iba yung ginagawa natin yung isang bagay. At iba rin naman yung nagbabago tayo at nako-convert tayo closer to the Lord as we do these things. So, I hope that we are not just doing things, but ang goal talaga natin is conversion and transformation patungo dun sa kung ano talaga yung gusto ng Panginoon na maging tayo. So halimbawa ito, nag-aaral tayo ng Come Follow Me. Nag-aaral lang ba tayo kasi gusto natin, check tayo. Nagbabasa lang ba tayo ng scriptures every day? Kasi ay naku, kasi nakatrack dyan sa, di ba sa, ano, sa gospel library, nakalagay kapag hindi mo nabasa yung scriptures, mag-ano siya, magre-reset siya ng time. Ay, magre-reset siya ng count ng day. Like, So, it's not only that. Although, syempre, malalaking help yun sa atin to remind us na gawin natin yung daily scripture. So, I hope that more than what we are doing, we are always remembering the why behind why we are doing things. Otherwise, parang sumusunod lang tayo sa alon. mm, Hindi natin talaga nagagamit yung agency na binigay sa atin ng Panginoon na piliin siya. So, yung privilege natin to choose is para mapili natin yung buhay natin patungo sa Kanya. So, yun. Kaya bago tayo yung sinasabi mo kanina nga Kalian, di ba? Pag sa internet, grabe, no? Parang mga, para tayong mga magkakaaway. Pero pag nagkita naman ng personal, kalmado naman mag-usap. Pero parang nag-iiba yung persona pag nasa online. Parang, di ba? Parang nagiging mas bold, mas ano, no? So, hopefully, kahit saang ano tayo, kahit saang online man o in real life, offline. IRL, sabi ng mga pamangkin ko, in real Wow, life, ngayon ko lang yan nalaman, sa kanila ko lang yan nalaman. So IRL, I we're always engaged in God's work of salvation and exaltation.